Pakinggan natin itong demanda ni Atty. Torion. Umabot na sa Korte Suprema ang impeachment ni VP Sara. Pinawawalang bisa ng ilang abogado ang naging pagdinig sa Kamara dahil labag daw ito sa konstitusyon. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Formal na hinamo ng mga abogadong taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang ongoing impeachment proceedings sa House Committee on Justice. Nagsumite sina Atty. Israelito Torion, Atty. Resi Angeli Rizada Nolasco, Atty. Raul Lambino, Atty. Vic Rodriguez at 6 pang mga taga-suporta ni VP Sara ng petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order sa Korte Suprema para questionin ang mga ginawang hakbang ng House Justice Committee tulad na lang ng pag-i-issue ng subpoena sa Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation para maglabas ng mga dokumentong makatutulong sa impeachment proceedings. Kabilang na nga rito ang SALN ni VP Sara at NBI records ng mga umano'y pagbabanta ng bise laban sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. The court finds the challenge is simple but serious. The House Committee on Just Conduct, the strict threshold discipline required by the Constitution and by the House rules on impeachment. It allowed the third impeachment complaints to survive despite defects in form and substance, and then attempted to cure those defects through a subpoena-driven. Again defective. In form and substance. Maybe in form, pwedeng hindi yan depektibo. Pero in substance, depektibo yan. Bakit? Kasi, ang ginamit nila dito sa kanilang, sa kanilang pleadings, yung impeachment manner ng Justice Committee doon sa pag-dinig or pag-review noong impeachment complaint kay Bongbong Marcos. Napakabilis nilang dinismiss yun. Napakabilis nilang dinismiss. Pero dito kay Inday Sara, wala silang ebidensya. Wala silang ebidensya doon kay Bongbong Marcos Hindi sila nagsubpina ng kahit na anong mga dokumento. Wala silang sinubpina. Basta dinismiss nila outright. Itong kay Inday Sara, sufficient na siya in substance and sufficient na siya in grounds. Pero nagsusubpina pa sila. Paano yun? Ba't ganun? Sabi ko nga sa inyo, okay lang naman. Kung halimbawa dumaan sa proseso yung kay BBM, kung ano yung ginagawa kay BBM, ginagawa rin kay Inday Sara, kung parehas yung kanilang pagtrato sa kaso ni Pangulong Marcos, ganun din yung ginagawa nila kay Inday Sara, okay lang. Na sufficient in form and substance yung kay Bongbong Marcos, dinala sa plenaryo, botohan dyan, na naglag, hindi nag-push through, okay lang. Si Inday Sara, ganun din, pumunta sa plenaryo, pinagbotohan dahil sa politika, dahil alam naman na talaga natin na politika yan, dumiretso yan sa Senado. Okay lang din sana yun. Okay lang kasi at least yung kay Bongbong, alam natin na yung Committee on Justice, ginawa nila yung kanilang trabaho. May reklamo, may ebidensya, sapat yung reklamo, nangyayari naman talaga sa paligid, bigyan na natin yung desisyon sa plenaryo. Ganun sana, hindi dinismiss nila outright. Sinibak nila pinatay nila kagad outright Tapos pagdating kay Inday Sara, may mga ganitong scrutinization. Pagdating kay Inday Sara, kailangan pang magkaroon ng investigasyon, kailangan pa magkaroon ng mini trial, kailangan pa magsubpina ng mga kung ano-ano, trabaho ng korte yun. So doon pa lang, dito pa lang sa ginagawa, kaya nga ito ang tanong ko tama ba yung timing o sana inantay pa natin na ang Congress mag-commit pa ng mistake. Kasi baka kung inantay natin na nagko-commit sila ng mistake and itong mga taga-Supreme Court ay nakikita naman yung mga mistakes na kino-commit nila, baka mas malakas itong temporary restraining order, itong certiorari, itong pag-question natin sa constitutionality nitong ginagawang pagtrato sa kaso ni VP Sara. But then again, sabi ko nga sa inyo, ito'y akin lang. Sa kanila naman, matatalino yung mga yan, magagaling yan mga yan. Si Acosta, yung babaeng naka-green. Kasama rin namin yan last year doon sa aming reklamo sa Supreme Court. Reklamo namin kung bakit si Inday Sara hindi nagkaroon ng impeachment noong 2025 yung nakaraang 19th Congress dahil yun sa TRO. And ngayon, sana two wins in a row. Sana makuha ni Atty. Torion. So sana tama yung timing and sana mabilis na aksyonan ito ng Supreme Court. So yun yung nakikita ni Torion na butas dito na yung ginawa nila kay Inday Sara, yung standards na ginawa nila sa pagdidismiss ng kaso ni Bongbong, iba sa standards na ginagamit nila dito sa kaso ni Inday Sara. So parang lumalabas, parang sinasabi ni Torion na bias at halatang halata. Hindi pa ba halata? Hindi pa ba halata? Mismong mga taga-Justice Committee, members ng Justice Committee ang nag-e-endorso
ng mga impeachment complaint kay VP Sara, sila mismo yung magdidesisyon tapos sila mismo yung nagko-complain. Dapat nag-a-abstain yan mga yan eh. Hindi ba conflict of interest yan para sa akin eh? O hindi ba? O lugi-lugi. potentially processed. Nilinaw ng mga petitioner na hindi sila naghahain ng petisyon para absueltuhin sa pananagutan si VP Sara. It is about it that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. It is not a mechanism that may be stretched, improvised, or weaponized, depending on the identity of the respondent. Kaya hinihiling ng mga petitioner sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang mga naging aksyon ng komite at pigilan na ang mga susunod pang pagdinig. Nararapat lamang daw umusa ng impeachment kung may sapat na batayan nito at sa pamamagitan ng prosesong pinagtitibay ng saligang batas. Para sa agenda, Yon. So thank you very much, Atty. Torion, sa iyong effort. Thank you. Alam nyo, walang bayad na naman to. Oo. Nung nag-file kami last, okay, sige, aminin na namin. Nung nag-file kami last ng TRO, certiorari, dito sa impeachment kay VP Sara, si Atty. Torion, pero it was in the guidance of Pastor Apollo Kibuloy. Salamat talaga, Pastor Apollo Kibuloy, for that kasi hindi na-impeach si VP Sara nitong 19th Congress. And ngayon, again, ito, initiative na naman ito ni Atty. Torion. Initiative na naman ito ni Atty. Torion. Nagpakapuyat na naman si Atty. Torion dito. Ginamit na naman niya yung kanyang bandwidth, yung oras ng kanyang ng mga paralegal niya para dito sa malupit na argumento na to. And libre na naman ito. Ginagawa ito ni Atty. Torion para sa bayang Pilipinas. Because again, sabi ko nga sa inyo hindi si Inday Sara ang last hope natin. Pero alam ko na magsisimula kay Inday Sara yung future ng magandang Pilipinas. Magsisimula kay Inday. Kasi nadala na tayo kay Bongbong Marcos eh. Pagkatapos ni Pangulong Duterte, akala natin itutuloy ni Bongbong. Wala pala talaga. Wala pala talaga na mga politiko ang loyal. Wala pala talaga. Kung meron man dito sa Pilipinas na talagang alam natin na magsisilbi sa bayang Pilipinas, magbibigay ng kanilang buong buhay, buong puso, kahit anong mangyari, mga Duterte talaga yan. So, if it's not Inday Sara, I don't think ma-achieve natin yung pangarap nating Pilipinas in the future. Si Inday Sara is not our last hope, but Inday Sara is the start ng magandang pag-asa para sa Pilipinas. So let us all fight for Inday Sara. Oh, let us all fight for her. Oh, kasi ang pinag-uusapan na natin dito yung future na ng mga kabataan, yung future na natin. So labanan natin 'yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
mapalakpakan